ka-antrip, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Pero hindi masyadong nakakatuwa yung isi-share ko sa inyo mga ka-antrip. Pero may matututunan tayo dito mga ka-antrip. Kasi ganito yon. So, hindi lang siguro pang 5 balik kanina, nagpautos ako na singilin itong itong shop owner din natin, kumbaga kasamahan natin or kahanay natin sa industriya ng motor parts business and accessories. And then, ang problema po kasi, at bago nga pala tayo magpatuloy mga ka-antrip, kung bago ka lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, at ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa mga motor parts business and accessories, about po sa mga konting tips and idea, sa mga baguhan pa lang po or papasok pa lang sa pagmumotor parts business and accessories. So, ito po yun mga ka-antrip. Minsan, syempre, hindi talaga maiwasan yung utang po sa ating mga negosyo, sa mga ganitong klaseng negosyo. Yun ba yung nakaka-interact natin ng mga customers and owners. So, hindi talaga maiwasan kahit anong iwas mo na magpautang. Pero as much as possible, hindi po talaga dapat. Dahil nga malalaki yung halaga ng ating mga produkto dito. Let's say for example, utangan ka ng gulong, magkano lang ang tubo ng gulong, di ba? Tapos uutangin, malaki ang kapital ng gulong, magkano ang tubo. Tapos pag hindi ka nabayaran, lesson learned. So, merong may utang dito na bayaran next week. Okay, makikipag-partner na rin sana nga ako sa kanya or siya. Mag-o-offer ako pag naging okay sana yun. Kasi nga, may may shop din. So, unang attempt, okay, pumayag ako kasi nga parang gusto ko na rin makatulong na kahit papano may kukunin sila ng mga kagamitan nila, tapos gagawin nila dun sa kanila sa kababayaran pagkatapos. So, inutangan ako kumbaga isang aryada, halagang 4,800 plus. So, sabi niya sa Biyernes agad. Sabi ko, para mga Martes or Miyerkules, sabi ko, Sabado na lang, para kung halimbawa madali ang pagkuha ng ginagawa nyo, at least kahit paano, kinabukasan, meron na talaga. Sorry po. So, ayun nga, nag 1 year na po yun nung July. Wala akong nasisingil pa kahit piso. Sa paulit-ulit na pagpapasingil doon, wala talaga kahit piso na dinown man lang. Kahit sabi ko nga bilin ko nga sa mga sa ginautusan ko na magpasingil na, kahit per week 500 lang sana, para kahit papaano ay mabawas-bawasan po ba. So wala talaga, as in kahit 100. Nag 1 year na siya nung July pa, August, September, October, November. So, 1 year and 4 months. So, sila po kasi ay shop din na more on mga gawa lang, walang piyesa. So, dahil gusto ko na rin ngang matulungan din sila para tuloy-tuloy at matubo-tubuan din nila yung piyesa, na hindi lang basta na bibilhin lang nila dito, na matubo-tubuan, bigyan ko na ng discount at the same time, kukunin mo na nila dito, katrabaho ni ikakabit sa motor ng customers nila bago babayaran na lang pagkatapos. Dapat nun yung pagkatapos ng gawa agad talaga babayaran. So hindi siya kasi medyo malaki, tapos medyo daw that time kasi, di ba, nasa 4.8 plus, tapos hindi daw yun matatapos kaagad ang ang ginagawa nilang motor. So okay lang, kaya binigyan ko siya ng mga 3 araw. So, ayun, may bumili. So, ako pang nagbigay ng allowance, mga ka-antrip, para sigurado talaga na wala silang ilalabas na pera or kapital galing sa bulsa nila. So, yung pinaka-trabaho na lang nila doon, yung magiging kapital nila, ako na mamumuhunan. So, ganun sana yung plano ko. Pero siya naman talaga ang nag-offer na, Madam, pwede po ba akong makautang kasi may tatrabahuin kami, pero hindi muna agad ngayon, sa Biyernes na lang, bale 2 days, kasi baka bago pa matapos yung gagawin nila. Sabi ko, sige, para hindi po kayo mabitin, ay sa Friday na lang. So, nagbigay pa ako ng 1 day. Sa Sabado na lang, para sigurado nakapagbayad na yung customer nyo, para mabayaran nyo ako. Imagine mo nun. So, hinayaan ko, pagka Sabado, hindi nagbayad. So, hinayaan ko, makalipas ang 1 week, nagpasingil ako. Ang sabi, wala pa daw nagbayad yung ginawa nila. Pero wala na dyan yung ginawa nila. Okay, lumipas ang 1 week. Lumipas ulit ang 1 week.
nagpasingil ako. So, nung mga first month nun, halos weekly, every Saturday ako nagpasingil, wala. Tapos lumipas ang second month, natamad na ako, hindi ako nagpasingil ng second month, third month. Pang fourth month, naisip ko na naman, so weekly na naman, wala talaga. Hanggang sa, siguro sa isang buwan, kaisa na lang, or next month ulit, wala talagang binibigay. Tapos sabi ko sa inutusan ko, nag-note pa ako doon, hulug-hulugan na lang po, kung pwede lang, para mas magaan. Wala talaga. Tapos hindi na nagpakita dito. Pero, kikita lang din dito, kasi syempre, malapit lang din, diba? Ito lang din. Kumbaga, ganun. So, medyo mahirap siya, dahil nga, parang hindi naintindihan tayo na shop owner. Alam niyo mga ka-antrep, ang natutunan natin dito, kasi kami sa totoo lang ng mga ka-antrep, sa utang kami nakasandal ever since. Utang. Nagsisimula pa lang kami sa rota pa lang, yung laman ng namin, ng mga oil ng panel namin, utang yun lahat. Laman nun, lahat utang. Dahil wala naman kaming pera. Nag-start kami. Niloan ko yung maliit na truck na yun. Ang hulugan nun, magkano? Yung niloan na yun, ang pinang-down doon, savings ko sa mga paano ko dati, mga sa sweldo at saka sa mga parakit-rakit na mga buy and sell ng mga kung ano-ano. So, tapos noon, ang nilaman nun, ang sinimula namin utang. So, kung ganun mga ka-antrepano, lalo na sa mga nagsisimula or sa may ganung sitwasyon, wag na wag po natin sisirain po yung tiwala. Kasi, napakalaking bagay nun. Isipin nyo mga ka-antrepano, kung ikaw may shop na wala kang mga items o ikaw mekaniko, tapos may masasandalan kang shop owner na makakagawa ka ng kasi halimbawa may customer na dumating, tapos sabihin, may clutch lining ka dito, pay, o mayroon pay, pwede mo agad sabihin, meron pay kahit wala. Kasi kaysa yung sasabihin mo sa customer na wala, aalis agad yan. Pero pag sinabi mo mayroon pay, papagawa yan. Ayun, sorry mga ka-antrep, na putol tayo. So, ayun na nga mga ka-antrep, diba? Napakalaking bagay nun sana mga ka-antrep, na yung may masasandalan ka at matutubuan mo pa, syempre, bibigyan din sila ng discount, may discount. Parang wala talaga silang capital, pero kikita sila, pero sinira. Kayo imagine mga ka-antrep, sa ilang buwan, isang taon at 4 na buwan, wala talaga kahit piso, I swear, mga ka-antrep. Kahit ipakita ko pa sa inyo yung resibo nung nung papelistahan niya, wala man lang down payment kahit 100. Ang palaging sinasabi, wala pa daw pera. Wala pa daw koleksyon. Tapos, yung palaging susunod lang dito, pupunta lang dito, na hanggang ngayon wala mga ka-antrep. At ito pa mga ka-antrep, diba? Hindi mo lang nahiya, hindi na nagpapakita dito. Pero tuloy-tuloy naman ang pagtatrabaho nila. So meaning, may pambili sa iba. 'Di ba? May pambili sa iba. Inutangan ako, pinakinabangan ng pera ko, at pagkatapos nung ayaw na magbayad, sa iba na bumibili. Pero hindi naman kami ang nawalan mga ka-antrep. The 4,800 plus ay makikita pa natin. Pero yun sana yung pagkakataon, opportunity na gano'n, na may parang kami, may nasasandalan kami pagkakautangan. Halos wala kaming kapital na nilalabas. Ganun kasi yun mga ka-antrep. For almost 10 years na mga ka-antrep, or 10 years na ba? 15, 20, 25, 10 years mga ka-antrep. Sumandal lang talaga kami sa mapangutangan namin. Utang mga ka-antrep. Halos nag-negosyo kami na wala ng kapital mismo na nilalabas na talagang kami magpo-purchase. Uutangin namin ang mga produkto. 90 days, 120 days bago bayaran. Diba? Kaya kami nakapagpundar. Kaya kami kumbaga nakapundar ng, ayan, may sariling lupa kami, 2 area na tag 600 square meter na talagang kami yung bumili. Tapos yung sa main branch kasi namin, hindi ko ma-considered as talagang pinaghirapan namin kasi mana ko yun, yung malaking area na yun. Pero itong dalawa, plus the shop, plus may sasakyan kami na fully paid na 8 years ago, yung pick up namin na 4x4 na wild truck. Tapos may maliit kaming lote din na beach house. Tapos may 200 square meter kami na titled sa city. Can you imagine that mga ka-antrep? Hindi namin yun mabibuild or hindi namin yun hindi kami magkakaroon ng ganun kung hindi kami napagkatiwalaan ng pinagkakautangan namin. Tapos ganun-ganun na lang ngayon sa maliit na halaga. Hindi kami ang nawalan, sila. Pero sinishare ko lang sa inyo, ang lesson dito, huwag kayong magtiwala, lalo na dun sa mga baguhan pa lang.
pa-start pa lang, yan po ang ikababagsak ninyo, ang pagpapautang. Lalo na, kung kagaya sa inyo na sariling pera nyo talaga yung pinang-purchase nyo, wag na lang po kayong magpautang. Di bali na lang na hindi kayo mabentahan, at least ang produkto nyo nandyan lang, ang item nyo nandyan lang, kesa doon sa inutang, wala na kayong item, wala nang laman yung tindahan nyo, tapos wala kayong pera. Kasi inutang. Tapos, pinakamahirap ang maningil. Mahirap maningil. Kaya yun, ano na ako mga ka-entrep, nagtanda na ako na pag may mga ganun. Pero hindi ta rin talaga maiwasan mga ka-entrep. Ginawa pa rin sa akin ulit. Isa pa ulit din na shock din. At isi-share ko sa inyo. Ibang strategy naman, ay halos same strategy. Pero pag-usapan natin yan sa next video. So kung ano po ang inyong mga opinion sa ganitong usapin, paki-comment nyo naman po. Basta wag na wag magpautang. Lagi ko na lang yung sinasabi, ay hindi po ako nagpapautang pa ngayon kasi ang dami ko pang hindi na koleksyonan. Pero may umutang po. 1,650. Gulo, tubeless. Grabe na kalugi, di ba? Tubeless pa. Magkano mga gulong at mga kapital niyan, maliit lang ang tubo natin. Wala na. Ilang buwan na, sobra na 2 buwan. Hindi na nagpakita dito. Hindi talaga maiwasan, pero grabe. Siguro maging tough na ako by 2026. Yun lang mga ka-entrep, at may share akong isa pa sa inyo sa next video. Thank you so much. Sana ay manatutunan tayo sa na-share ko sa inyo ngayong gabi. Bye-bye!